Samantala, pinasinayaan naman ni Pangulong Aquino ang ilan pang proyekto sa infrastruktura na maghahatid ng ibayong kaunlaran sa Hilagang Luzon. Ito'y sa pagtungo kahapon ng Pangulo sa lalawigan ng Pangasinan kung saan binisita niya ang proyekto na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso. Si Rocky Ignacio nag-uulat. Ating pong probinsya, talaga namang halos walang ipinagkaiba ang pakiramdam. Nasa Tarlac man o Pangasinan. Nagbabala si Pangulo Aquino sa mga politikong nagbabanta sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino kung hindi iboboto sa eleksyon. Sa kanyang pulong sa local at community leaders sa Urdaneta City, sinabi ng Pangulo na hindi mangingimi ang gobyerno na sampahan sila ng kaukulang kaso. Di po natin sila hayaan palabnawin ang tagumpay na nakamit natin sa Pantawid Pamilya. Kung saan ang dating halos 800,000 lang nakabahayang benepisyaryo nito ay ngayon umabot na sa 3.9 million households sa ating pong panunukulan. Kaya kung may mababalitaan man kayong ganito sa Pangasinan, ipagbigay alam lang ninyo kung may nananakot nang masampahan natin ng kaukulang kaso. At mas maganda rin ipabot ninyo, bago kayo mamerwisyo, kayo ang tatanggalin nga namin sa pwesto. Kaya nga hiling ng Pangulo sa publiko, piliin ang tunay na magsusulong ng interes ng tao. Babala pa ng Pangulo mag-ingat sa mga politiko na eksperto sa pagpapapogi lamang. Pag hindi raw sila ibinoto ng mga benepisyaryo, tatanggalin sila sa 4Ps. Ang akin lang pong tanong, anong kayo nilang sabihin yon? Ang 4Ps program, national program po yan, hindi lokal. Ang nagpopondo, siyempre, national budget. Ang nagpapatakbo, National Agency, DSWD. Ang benepisyaryo na hanap ng National Household Targeting System. Kaya pakisabi na lang po, palagay ko nga, may K, yung mga nagbabantang yan. K, hindi karapatan. Yung mga nagbabantang yan, may K, nakakapalan ng mukha. Pagdating ng Mayo 13, bago nyo kami tanggalin sa 4Ps, kayo na ang tatanggalin. Mahigit 1 linggo bago ang eleksyon, muling hinikayat ni Pangulo Aquino ang mga residente na huwag isang tabi ang bumabangon ng Pilipinas mula sa kahirapan at katiwalian. Ang Pangasinan ay pangatlo sa mga lalawigan na may pinakamaraming botante na umaabot sa 1.6 milyon. Una ang Cebu na sinundan ng Cavite. Isa rin ang lalawigan na nagbigay ng panalo sa Pangulo noong 2010 presidential elections. Mahigit 1 linggo na lang po, eleksyon na. Isang magandang pagkakataon po ito upang siguruhin hindi madidiskaril sa pag-arangkada sa tuwid na daan ang ating bayan. Una nang nakipagpulong si Pangulo Aquino sa local at community leaders sa Lingayen. Nauna nang sinabi ng Pangulo na hindi nila sasayangin ang panahon para makamit ang 12-0 vote pabor sa Team Pinoy. Sa harap na rin ito ng pinakahuling Pulse ASA survey na nagsabing malaki ang tsansa ni na Senator Ritza Ontiveros at Ramon Magsaysay Jr. na makakuha ng Senate seat. Sa lukuyan ay siyam pa rin mula sa Team Pinoy ang pasok sa Magic 12. Isang proyektong bunga ng ating pagkakapit-bisig at pagbabayanihan sa tuwid na daan. Ang sinaayos na Lingayen-Binmalay Road, na pihadong mag-aatid na mas maraming oportunidad para sa Kalakhang, Pangasinan. Ang daang ito ang nagbibigay ng alternatibong ruta para sa motoristang dumadagsa para bisitahin ang inyong kilalang 100 Islands, gayon din ang mga dinadayong beach resorts sa Bolinao. Ang mga produktong inyong iniluluwa sa ibang bayan, gaya ng inyong napakasarap na bangus at bagoong. Pero hindi ako nagpaparinig na niyo. At ang mga binabaksak na produkto sa inyong pamilihan, ito rin ang daang binabagtas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.